Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan, si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan upang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman at humirang ng 12 na tinatawag niyang apostol. At kinalaunan nakilala natin ang mga ito sa tawag na 12 apostol. Kung inyo pong mapapansin, simple lamang ang pinagmulan ng 12 apostol. Hindi sila mga sikat. Wala silang dugo ng pagiging hari. Hindi rin sila mga mayayaman sa lipunan. Masasabi nating
napaka-ordinaryo nilang lahat. Sila ay mga simpleng mamamayan na naghahanap buhay. Ang karamihan nga sa kanila, pangingisda ang hanap buhay. Bagamat simple ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus. Kinaawaan at kinahabagan sila, at ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Kaya nga, masasabi nating sila ay nagbalik loob at pinili nilang ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod. Iniwan ang hanap buhay at sumunod kay Jesus Nazareno. Kaya nga masasabi nating hindi naging madali ang mga sumunod na pangyayari sa kanilang buhay. Bakit? Dahil pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, naranasan nilang magmisyon sa iba't ibang bansa. Naranasan nila ang ipagtabuyan, ang kutyain, ang hindi tanggapin ng ibang tao. Ang ilan sa kanila namatay bilang mga martir. Ibinuwis ang kanilang buhay sa ngalan ng pag-ibig, ng pananampalataya at ng misyong ipagpatuloy ang sinimulan ni Jesus Nazareno. Kaya anong pwede nating matutunan sa 12 apostol? Unang-una, pagsunod. Kaya po tayo nandirito sa mga sandaling ito dahil inanyayahan tayo ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos dahil mahal niya tayo. At ang pagpunta po ninyo dito ay pagsunod sa kalooban at paanyaya ng Diyos. Ang debosyon, ang pagmamahal sa Eucharistia ay isang paraan ng ating pagtugon at pagsunod. Lahat tayo inanyayahan ng Diyos, ngunit hindi lahat tumugon o sumunod. Kaya mapapalad tayong naririto sa piging ng Panginoon dahil ang pagsunod niya o ang pagsunod natin sa Kanya ay tanda ng ating pagtugon sa Kaniyang pagmamahal. At alam natin na tayong lahat ay mapalad at ang bawat mapalad ay pinagpala ng Diyos. Nagbubuhos ang Diyos sa sakramento ng Eucharistia ng mga pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. At alam natin na walang taong tumugon at sumunod sa kalooban ng Diyos na Kanyang pinabayaan. Ikalawa, pagmimisyon. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang iyong misyon sa buhay na ito? Tayong lahat ay hindi lang basta tinawag. Hindi lang tayo basta sumusunod. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang ipagpatuloy ang Kaniyang misyon. Ano ang ating misyon? Ipamalita sa buong mundo ang paghahari ng Diyos. Ipamalita ang Kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mahihina at nawawalan ng gana sa buhay. Anumang katayuan, anumang estado ng iyong buhay, pwede tayong gawing instrumento at daluyan ng awa, grasya at pagmamahal
ng Diyos. Basta ang mahalaga, sumunod tayo, ibigay ang ating sarili at maglaan tayo ng oras at panahon upang pakinggan ang kaniyang tinig at sumunod sa kaniyang kalooban. Mga kapatid kay Kristo, sa banal na Eukaristiyang ito, ating inihahandog sa Diyos at itinataas ang ating puso at kalooban. Sa araw pong ito, pagnilayan natin ang mga salitang ito, pagsunod at pagmimisyon. Naway sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod, tayo ay maging marapat gumanap sa kaniyang mga utos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.